donated yan. Tapos, nire-repair nila. They're gonna make sure na okay siya, good condition siya. Tapos, ibibenta nila. Tapos, yung kikitain is dinodonate. I love it. Thank you. You like your room very dark and that's not good. Maybe that's what's causing you dizziness. Tapos pagdating dito, yun, nag-request siya ng salamin. So, syempre bilang nanay, ayoko naman mag-DIY na bumili ng salamin without consulting the doctor. Walang bayad kasi under siya ng NHS and 16 years old po kasi si Kian. So, pagdating namin sa Tesco, ang hiningi lang is yung NHS number ni Kian. And then, kaya naka-ready na. So, antibiotic po ito. Antibiotic cream. And wala kaming binayad. Nakakatuwa lang mga kabilabs kasi sobrang ano dito. Hindi mo na kailangan magpa-check up face-to-face. Kahit na sa online is pwede ka nang magpa-check up. I know it's nothing new. It's so good to see you. Oh, yeah. Off you go. I'll see you done. Keep pedaling. We do this every day, and I'm still so amazed by you. Okay, hello ka-vlog. So, we're so blessed today kasi nadadaanan ko to lagi actually. Di ba yan yung nag-live ako dati? Diyan yung mga playground at dito yung nilalakaran ko papunta sa aking work. Sabi ko, ano kaya meron dito? Itong area na to. Kala ko naman kung kala ko office, ganyan. Yung pala, bilihan siya ng bike. So, itong mga to, tulad ng mga appliances, mga furniture, mga kabilabs, is meron din palang charity shop para sa mga bikes. So, itong mga to, donated yan. Tapos, nire-repair nila. They're gonna make sure na okay siya, good condition siya. Tapos, ibibenta nila. Tapos, yung kikitain is dinodonate. So, yan. Nag-request po ako ng stand. Ayan, pati babae, nagtatrabaho. So, ito yung sa atin, nag-assist, nagpaliwanag sa akin lahat ng sinasabi ko sa inyo ngayon. So, yan, dito nila ginagawa. So hold me tight through the night. Ito yung napili natin. So, ano ko lang kayo dito, ito tour. So, ito po mga kabilabs, makakabili ka ng 95 pounds. Ito 180, yan. Just us two. Yan, kung ikaw naman ay mamamalengke, ito. Magkano kaya ito, be? There's no price, but it looks like new. And this one is 300, yeah. Biker din kasi si husband, mga kabilabs eh. Then ito, ewan ko kung babalikan, kung may budget pa, 75 para kay Kian. Kasi para pagka, pwede kami mag-banding, di ba? Ngayon, ang problema natin, saan natin ilalagay? So, kung dalawa, may hirapan tayo. So, ito ay 350. Yung tinan yung babae. Tinan natin siya mag-bike mamaya. Nakapalda lang siya. Tapos, ito, mga kabilabs, ay kararating lang daw kanina to. Yeah, kararating lang daw kanina and kailangan pa nila i-fix. So, kanina, sabi, wag ka mamimili dito kasi hindi namin alam kung kailan to magiging ready at hindi pa namin to napipresyohan. Yan, so donate lang lahat yan, mga kabilabs. Tira yung babae, Babae yung tao, pero naka-mountain bike. So, that's it. Ito ang ating ganap today. Oh, my bike is ready. Ano mga kabe? Your name? Holly. Holly. Oh, sweating mess. It's too hot. You need to drink something. Thank Yes. you. I just feel so lucky. Okay, I haven't made it down too low. It's enough to stay there. If it needs adjusting, this is the adjuster here. But So we just live here. Every day we're here. so quick it up, kick it up. Yeah. You need to remember to take it, else you'll have you off. So I might see you later on then. See you later. Thank you. Have a nice day. Still can't believe you love me. I hope it never ends. Let's be more than friends. Yeah. You know I'm here. So dito po namin binili, mga kabalas, yung bike. Charity shop pala siya. Hindi nawawala ng charity shop dito sa UK.
Nakakatuwa. Tara na. Mag-live na kaya, be? Sama? I love it. Thank you. To stay every single day. Yeah. Kabilabs, yung bike na binili namin, ng daddy niya. Ngayon pa lang makikita ni Kiling. It's a new day for a high. It's another day to try to get by. Wow! Second hand. Tada! Surprise! Surprise! Naglalakad. And ooh, yeah, I'm feeling now every second, every hour of the day. Ayan, ito pang pangalawa mga kabilabs. Hindi pa niya nakikita to. Come here! Anyway, dahil sa mga bike na to, masasabi ko lang, kailangan ko na mag-aral tungkol sa daan. So, are you happy? You could say that. We will go out now. We are... Wait. Hindi ko kaya, mami. First of all, in the morning, I walk about 30 minutes to school. Yeah. Then, I walk to Tesco to meet up with the two of you. And before that, I exercise in a park I just happened to encounter. So, that's why you're not in the mood. Yep. No. What are you thinking? You're going with us? Only the two of us, Daddy. Let's go, babe. Bye-bye. Bye. Are you happy? Happy yarn? This is mine. Hindi, pero halatang second hand. It came from charity shop. A few minutes later. Tada! Grabe mga kabilab. So, nandito po kami ngayon sa bilihan ng bike ng mga brand new. So, ito yung bike natin mga kabilab. Eh, nandito tayo para bumili tayo ng padlock. Kasi doon sa charity shop, wala silang padlock. So, grabe mahal oh. 1,495 mga kabilab. Pang ano talaga to, pang barabas. So, natatakot ako baka manakaw yung ano bike. So, nasa labas ako. So, 11 minutes po kami bimuyahe mga kabilabs. And sobrang takot ko. Doon kami galing oh. Kasi main highway yung mga dinaanan namin. Pero I survive. So yan. Buti na lang kamo. Malapit lang kami sa charity shop. Ang galing talaga ni Lord. 5 minutes walk lang. So ito yung mga bike nila dito. 525. Yan. 460. Yan. So yung mga accessories nila is nandito lahat. So, ito yung nahanap namin mga kabilabs. Kasi gagamitin namin sa work. Tsaka sa school ni Kian. 42. 42? Okay. And then, how much that? 25. 25? Okay. Dalawa? 26. 25.99. Okay. Okay mga kabilabs. So, aalis muna mag-ama. Pagkarating namin dito, pupunta sila sa school ni Kian para bukas, alam na ni Kian ang way. Kasi meron din sariling way dito eh. So, i-discuss ko na sa inyo, mga kabilabs, kung bakit kami bumili ng bike instead of kotse. Magbabike muna ang dalawa. Diyan na kayo dumaan. Sama sana ako eh. Kung bibili pa kami ng isa, wala na kami tutulugan. Ingat ka, Kian. Ingat. Ingat ka, ha? Hindi to Pilipinas. Ingat ka. So, okay kabilabs, ang reason kaya kami bumili ng bike instead of kotse, kasi hindi pa pala kami allowed bumili ng kotse kahit meron pambili man, hindi rin pala kami allowed. So, yan. Kaya naisipan namin bumili ng bike muna. Kasi ang hirap mga kabilabs kung wala kaming sasakyan kahit na yung bike. Very, kasi dito talaga, necessity ang sasakyan. May patayo-tayo pa si Kian eh. Magaling naman mag-bike si Kian mga kabilabs. Do you wear sunglasses? No. You like your room very dark and that's not good. Maybe that's what's causing you dizziness.
Okay. Gagawin yung experiment? Hindi yung experiment to. Okay, kabilab. So, papakita namin sa inyo ngayon yung ginawa sa kanya ng ophthalmologist in actual para makita nyo po. So, meron tayong pen dito. Wait lang po, mami. Okay, so, Kian, tingin ka dito sa pen. Papayag lang ako kapag gagawin niya rin yan. Kaya mo nagagawa. Sumandal ka. Sumandal ka, bilis. Ang dami ko pa gagawin. Panggabi pa ako. Okay, so ayan. Okay, ayan yung pen. Iyan, ilalapit niya. Paunti-unti. Sige, unti-unti. Me in the morning sun, tell me I'm a lucky one. I'm riding on the wave of an ocean that I could be brave. Ayun. Kung nakikita niyo mga kabilabs. Okay, explain ko na lang sa inyo. May tawag dito Pen to nose. Pentanose. Oo. So, nanggaling po kami sa ophthalmologist nung isang araw. I think, yesterday or the other day. Yun. So, explain po namin sa inyo. Kasi si Kian, bilang teenager, so hindi natin maiwasan na isa po siyang gamer. Way back. Wait. Way back, nung nasa Wait. Pilipinas po siya. So, nung nasa Pilipinas po siya, hindi ko sinasabi na until now, ganun pa rin siya. Idinadaing niya or laging complain ng daddy niya at ng kanyang mga lola na si Kian, lagi sinasara lahat ng ilaw, lahat ng bintana kasi gusto niya laging madilim. So, sabi ko hindi yan normal. So, pagdating niya dito at pumunta kami sa school, nagre-request siya ng salamin na, anong tawag doon, Kian? Anti-radiation. Anti-radiation kasi gusto niya is dim light, yung laging madilim. Tapos pagdating niya dito, lahat gusto niya madilim lagi. Nakaka-alarma, di ba? Bilang nanay, ma-alarma ka talaga sa ganun. So, pina-check up ko siya sa ophthalmologist dito. Yun, yung nakita niyo kanina sa video. So, good news, mga kabilabs, kasi aside sa walang bayad mga kabilabs, kasi ano siya, full education siya. Under siya ng NHS and 16 years old. So, under 16 years old, 16, 17, 18, until 19 ata is libre yung ophthalmologist. Ayan. Ang isi-share ko lang po sa inyo ngayon yung eye test ng anak ko. So, baka makatulong sa mga kapwa ko magulang dyan. Si Kian po kasi way back na nasa Pilipinas po siya. Gamer po siya. Mahilig po siya sa games. Alam naman natin yon sa generation nila ngayon. So, nakasama yata yun dahil gusto niya laging madilim ang bahay. So, dinadaing din yun. Laging complain din yun ng mga benan ko na sinasara niya lagi ang bintana, yung kwarto niya laging madilim. Tapos ang daddy niya nagko-complain din kasi laging sinasara ang ilaw. Gusto niya laging madilim. Tapos pagdating dito, yun, nag-request siya ng salamin. So, syempre bilang nanay, ayoko naman mag-DIY na bumili ng salamin without consulting the doctor. So, yun, pina-ano ko muna siya, pina-schedule namin siya sa ophthalmologist. And yun, after 1 week, siya nakakuha ng schedule. And good news kasi walang bayad. Ayun. Galing, di ba? Walang bayad kasi under siya ng NHS and 16 years old po kasi si Kian. Libre po yung check-up. So, ang findings ng doktor sa kanya, sabi niya, hindi raw normal na gusto niya laging madilim. Sabi ng ophthalmologist, normal po yun. Laging ino-complain din yun ng mga edad niya. Ganyang edad, mga teenagers, lalo na pagka prone sila sa games. So, may ginawang exercise, yung ophthalmologist, na gagawin daw niya 5 minutes every day para bumalik yung dati. Hindi siya mahihilo kasi ang daing kasi ni Kian, ang concern niya is lagi siya nahihilo pagka maliwanag, isn't it? Nahihilo siya. So, bago to ginawa ng ophthalmologist, chinek muna lahat. So, masaya si Mami kasi normal lang kanyang mata. Healthy daw. As in, sobrang healthy. Walang problema. Tapos, yun, ginawa sa kanya to. Ito, dapat gagawin niyang exercise. Ang tawag dito ay pen to nose. Yan. Ilalapit niya to, paunti-unti sa kanyang mata. And then, kapag doble na yung tingin niya, ikukurap-kurap niya yung mata niya hanggang sa dumating sa kanyang nose. Dito sa tip of the nose niya. So, kailangan gawin niya yan 5 minutes every day. Kasi napansin ng ophthalmologist, itong kaliwang mata niya, pagka lumalapit na, pumupunta siya sa kaliwa. Humihiwalay siya. Hindi ko alam kung makikita sa video na gagawin namin, pero itry namin kung makikita nyo, kung mapapansin nyo. Pero sa personal, kitang-kita ko na yung eyeball niya sa kaliwa, habang lumalapit yung pen, is humihiwalay siya. Pumupunta siya sa kaliwa. So, yun lang yung exercise na pinagawa ng ophthalmologist. And then, yun. Wala na kami gagawin.
And sanayin daw niya yung sarili niya sa normal lights. Kasi kapag kasinanay niya yung mata niya sa dim light ay hindi maganda. So si Kian naman, humihirit pa siya. Gusto niya sana magpabili ng anti-rad para sa pagbabasa niya or sa paggamit niya ng computer. Pero sabi ng ophthalmologist, hindi raw niya kailangan yun. All he need is this kind of exercise every day. Ayun. Pwede kayong bumili, pero kailangan kasi niya ng prescription ng doktor. And sabi ng doktor, hindi raw niya bibigyan ng prescription si Kian kasi all he needs is this kind of exercise every day. 5 minutes a day. Sa akin kasi, okay naman. Oh. Wala namang problema. Pero once na nag-double na to, hindi na to normal. So yun, masaya si Mami kasi yun lang pala yung kailangan niyang gawin. Hindi niya kailangan ng salamin. So naka-less tayo ng gastos and at the same time, libre. Okay, next naman mga kabilabs is, naalala nyo yung vlog natin na libre ba magpa-check up dito? Yung vlog natin yun. Diba may ingrown sa Kian? Ipapakita naman natin ngayon. Yan. So, ito na yung update ng kanyang ingrown ngayon. Ayan o. Kadiri. Kadiri. Pero, gagaling din yan mga kabilabs. So, isi-share namin sa inyo ngayon. Nag-reply kasi yung doktor. Tapos, hindi na siya check up personal. So, ang ginawa lang sa kanya, nag-send lang ng link yung doktor and then nagbigay ng gamot. Tapos yung gamot, kukunin lang namin sa Tesco. So yung Tesco dito mga kabilabs, diba malapit lang kami. Nabanggit ko na yan sa mga previous vlogs ko na yun yung pinakamalapit na grocery namin dito na malaki. Yung Tesco na yun, nandun yung ophthalmologist kung saan nagpa-check up si Kian. Nandun din yung pharmacist kung saan kami kukuha ng gamot every time na magpapacheck up kami dito sa healthcare center namin. And meron din siyang iba pa. So, nandito po ulit tayo ngayon, mga kabilab, sa Tesco. Namimili po tayo. So, ito po yung Vision Express. Dito po nagpa-check up si Kian. Pero dahil ngayon ay alas 8 pa lang, kaya sarado pa. And katabi niya ay pharmacy. Yan. So, ang pharmacy dito ay magbubukas ng alas 9. Dito kami kumuha ng gamot ni Kian. And dito, yung bilihan ng cellphone, mga kabilag. So, napakalaking Tesco ito. Nandito na lahat ng kailangan mo. Malimit dito kami namimili. So, yung mga kukuha ng mga cellphone, uso kasi dito yun eh, yung kukuha ka ng monthly. Tapos may kasama na siyang internet. Yan, Tesco Mobile. So, ito yung Tesco, mga kabilabs. Napakalaking Tesco nito. Ito siguro yung sinasabi ni Ben na timba. So, napaka-bless namin kasi malapit lang kami sa Tesco. Malaking Tesco. So, isa din nakakatuwa kasi pagdating namin sa pharmacist, naka-ready na pala to mga kabilabs. Or sige, ipa-flash ko na lang sa screen. Yung pinakita ko sa inyo na naka-ano na siya. So, naka-ready na pala yung antibiotic niya. Yun. So, ganun pala yung, yung check-up dito. I-recap ko lang sa mga hindi nakapanood. Ipinasa lang namin yung picture, pinasa lang ni Kian doon sa doktor, and then, binigyan siya ng mga DIY. So, doon sa text ng doktor, mga kabilabs, merong link doon, tapos, nakalagay doon kung ano yung mga dapat niyang gawin. And then, ito naman, is, sabi niya, pumunta lang kayo sa Tesco. So, pagdating namin sa Tesco, ang hinihingi lang is yung NHS number ni Kian. And then, kaya naka-ready na. So, antibiotic po ito. Antibiotic cream. And wala kaming binayad. Nakakatuwa lang mga kabilabs kasi sobrang dito. Hindi mo na kailangan magpa-check up face-to-face. Kahit na sa online is pwede ka nang magpa-check up. So, yun. I-share ko lang po sa inyo. And I hope gumaling na tong ingrown ni Kian. Thank you nga pala sa nag-advise ko anong gagawin. Kaya mo bang gawin yung Kian? Sabi niya kasi ang ingrown, di ba? Alam naman natin ang ingrown ay may nakabaon lang dyan na kuko. So, all you need is kunin lang siya. Kaya mo? Ginawa na namin yan ni Daddy. Dati pa. Ganun pa rin. Nabalik ka rin. Dapat nga, ang ginagawa dito, yung buong kuko na tinatanggal. Kaso, yung doktor sa Pilipinas, wala, ayaw. Kaya nagkaganto. Sabi daw, gagaling kapag naggamot na lang. Kaso hindi. Anong gamot ba yung pinagawa sa'yo? Maglalagay ng ointment sa sugat, tapos, iinom o kakain. Basta. Ganito din? Antibiotic din siya? Sa tingin ko po. Tapos, iinom ng mefenamic acid. Tapos yun. Tapos na. Kaso, wala nangyari. In-underestimate siguro yung sugat ko. Matagal na to eh. Yun lang. Ano pa ba? Kakalikot kasi yan eh, kaya ganyan eh. So yun, i-update na lang namin kayo mga kabilabs kung ano yung susunod. Kung after ng gamutan is wala pa rin nangyari, so ibabalik ulit natin yan sa doktor. Ayun, nakakatuwa lang mga kabilabs. Share ko lang sa inyo yung
check up ni Kian na ang ganda ng benefits dito, mga kabeloves. Thank you for watching and see you on our next vlog. May gagawin po tayong vlog ngayon. Frequently asked questions. Lahat ng katanungan po ninyo ay aming sasagutin. Bye! Bye! Thank you for watching.